7 taon akong naging sunod-sunuran sa pamilyang ito. 7 taon na nagbulag-bulagan sa kanilang mga patibong. Akala ko, sapat na ang maging mabuting asawa at ulirang manugang para mahalin nila ako. Ngunit sa isang iglap, narinig ko ang katotohanan sa likod ng nakasarang pinto. Ang aking asawa ay may ibang pamilya na binubuhay. Ang aking ipon ay ninakaw ng aking biyenan para sa anak ng kabit. At ang aking sakripisyo, isa lamang itong basahan na kanilang tinatapakan. Ngayong gabi, hindi na ako iiyak. Ngayong gabi, magsisimula ang kanilang katapusan. Handa na ba silang magbayad? Siguraduhin mong nabayaran na ang tuition ni Ariela sa private school. Masyadong mahal ang gamot sa puso ng bata, kaya tipirin mo muna si Luri. Huwag kang mag-alala, hindi yan magrereklamo. Sanay na yang magtiis para sa pamilya natin. Ang mga salitang yon ni Mama Corazon ay parang yelong tumarak sa aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng aming kwarto, basang-basa mula sa malakas na ulan, habang mahigpit na yakap ang isang kahon ng cake, strawberry shortcake, ang paborito ni Dario. Ngayon ang aming ika-7 anibersaryo at tumakas ako sa trabaho ng maaga upang sorpresahin siya. Ngunit tila ako ang nasorpresa sa aking narinig. Ang bawat patak ng tubig mula sa aking buhok ay tila nagyayelo habang pinakikinggan ko ang sagot ng aking asawa. Ma, baka mahalata ni Luri na nawawala ang pera sa joint account namin. Ang hirap na ngang magdahilan kung bakit wala akong maibigay para sa birthday ng kambal noong nakaraang linggo. Narinig ko ang paghalakhak ng aking biyenan. Isang tunog na dati ay akala ko'y tanda ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila tunog ng isang patalim na inihahasa. Anak, huwag kang tanga. Si Luri ay parang aso na kahit sipain mo, babalik at babalik pa rin sa amo. Basta sabihin mong para sa future ng kambalang pera, maniniwala yan. Ang mahalaga, huwag pababayaan si Isabel at ang apo ko sa kanya. Si Ariela ang may dugong magsino, hindi tulad ng asawa mo na galing sa pamilyang, alam mo na, walang class. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking mga daliri. Ang kahon ng cake na kanina ko pa iniingatan ay dahan-dahang dumulas mula sa aking mga kamay. Bumagsak ito sa sahig. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay, ngunit sa aking pandinig, para itong isang pagsabog na wumasak sa natitira kong pag-asa. Ang makinis na icing ay kumalat sa makintab na tiles at ang matatamis na strawberry ay nadurog, katulad ng aking puso na ngayon ay pira-piraso na. Sa halip na pumasok at sumigaw, sa halip na komprontahin sila, ang una kong ginawa ay lumuhod. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinupulot ko ang mga piraso ng cake. Bakit? Bakit ako ganito? Bakit sa kabila ng sakit ang inisip ko pa rin ay huwag silang madumihan? Ang luha ko ay humalo sa cream na nasa sahig. Ang tamis na dapat sana ay pagsasaluhan namin ay naging mapait na alaala na lamang. Dahan-dahan akong tumayo, bit-bit ang sira-sirang kahon at naglakad pabalik sa kusina na parang isang multo sa sarili kong pamamahay. Inilagay ko ang cake sa basurahan. Hugas kamay. Punong muka. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong mag-isip. Ngunit tila hindi pa tapos ang tadhana sa pagpaparusa sa akin. Biglang umilaw ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ng school nurse ng kambal ang nasa screen. Agad akong kinabahan. Kinuha ko ito at sinagot. Pilit na pinatatatag ang aking boses. Hello? Mrs. Magsino speaking. Mrs. Magsino, si Jiro po ito. Mabilis at taranta ang boses ng nurse sa kabilang linya. Isinugod po namin siya sa St. Luke's. Mataas po ang lagnat at nagkolapso siya kanina sa classroom. Sabi ng doktor, possible dengue hemorrhagic fever. Mababa na po ang platelet count niya. Kailangan niyo pong pumunta dito agad. Ang mundo ko ay biglang umikot. Ang sakit na naramdaman ko kanina dahil kay Dario ay napalitan ng takot na higit pa sa kamatayan. Ang anak ko, si Jiro. Papunta na ako, sagot ko, habang mabilis na kinukuha ang aking bag.
Hindi na ako nagpaalam kay Dario o kay Mama Corazon. Tumakbo ako palabas ng bahay, sumuong sa baha at nagmaneho papuntang ospital na parang baliw. Ang tanging nasa isip ko ay ang anak ko. Pagdating ko sa emergency room, nakita ko si Jiro na nakahiga, maputla at maraming nakakabit na tubo. Ang kambal niyang si Kiel ay umiiyak sa tabi. Hawak ang kamay ng kapatid. Niyakap ko sila pareho. Ang mga luha ko ay walang tigil sa pagpatak. Lumapit ang isang nurse na may dalang mga papel. Ma'am, kailangan po nating i-admit agad si Jiro sa ICU. Kailangan din po ng deposit para sa blood transfusion. Pwede po ba nating i-process ang payment ngayon? Tumango ako at mabilis na inilabas ang aking credit card. Ang card na pinaglagakan ko ng lahat ng sweldo at bonus ko bilang operations manager. Ito ang ipon ko para sa ganitong mga pagkakataon. Kampante ako. May pera ako. Kinuha ng nurse ang card at ipinasok sa terminal. 1 segundo, 2 segundo. Umiling ang nurse at ibinalik ang card sa akin. Decline po, ma'am. Ay, impossible. Sagot ko, nanginginig na ang boses. May limit yan na ₱250,000. Pakitry ulit. Sinubukan niya ulit. Decline pa rin po, ma'am. Insufficient funds. Kinuha ko ang aking debit card, ang joint account namin ni Dario. Ito, subukan mo ito. Muling ipinasok ng nurse ang card. Ang tunog ng machine ay parang hudyat ng aking kamatayan. 0 balance po, ma'am. Naramdaman ko ang panlalamig mula ulo hanggang paa. Ang mga salita ni Mama Corazon kanina ay bumalik sa aking isipan na parang multo. Siguraduhin mong nabayaran na ang tuition ni Ariela. Ninakaw nila ang pera para sa buhay ng anak ko upang ibigay sa anak ng iba. Wala akong cash, wala akong mahihiraman sa oras na ito ng gabi. Ang anak ko ay nag-aagaw buhay at kailangan niya ng dugo. Pero ang asawa ko ay nagpapakasasa sa piling ng iba. Sa desperasyon, kinuha ko ang telepono at tinawagan si Dario. Kahit alam kong kasama niya ang ina at kabit niya sa isip ko, siya pa rin ang ama. Baka may natitira pa siyang konsensya. Ring. Hello? Natigilan ako. Hindi boses ni Dario ang sumagot. Boses ito ng isang babae. Malambing, inaantok, at parang nasa tabi lang ni Dario. Sino to? Tanong ng babae. Nasa banyo pa si Dario eh. Istorbo naman kayo. Ang telepono ay dumulas sa aking tenga. Ang tunog ng ulan sa labas ng ospital ay tila nakikiramay sa bagyong nanalasa sa loob ng aking pagkatao. Tumingin ako kay Jiro na nahihirapang huminga. Tumingin ako sa kawalan. Wala akong asawa, wala akong pera. At sa gabing ito, napagtanto ko na wala na rin akong pamilya. Ako na lang mag-isa. Ang ulan ay tila mga latigo na humahampas sa windshield ng aking sasakyan. Ngunit mas masakit ang hampas ng realidad sa aking puso. Wala akong choice. Kinain ko ang aking pride. Bumalik ako sa bahay na impyerno, ang bahay ng mga magsino, upang magmakaawa. Para kay Jiro, gagawin ko ang lahat, kahit lumuhod pa ako sa mga taong nagnakaw ng aking dignidad. Pagpasok ko sa mansyon, naabutan ko si Mama Corazon na nakaupo sa sala, nagkakape habang nanonood ng TV. Tila walang pakialam na ang kanyang apo ay nag-aagaw buhay sa ospital. Ang katahimikan ng bahay ay nakabibingi kumpara sa kaguluhan sa emergency room. Ma, tawag ko. Humahabol ang hininga at basang-basa ang damit. Ma, kailangan ko ng tulong. Na-decline ang mga cards ko. Wala na ring laman ng joint account namin ni Dario. Kailangan ni Jiro ng deposit para sa blood transfusion. Parang awa nyo na, pahiramin nyo muna ako. Dahan-dahang ibinaba ni Corazon ang kanyang tasa. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri para bang isa akong basang kuting na nagkakalat ng putik sa kanyang makintab na sahig. Luri, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na matuto kang humawak ng pera? Malamig niyang sagot. Ang lakas mong gumastos sa kung ano-anong luho, tapos ngayon na may emergency, sa akin katatakbo.
Wala akong cash dito. Nasa time deposit lahat ng pera ng pamilya para sa construction project ni Dario. Hindi mo pwedeng galawin yon. Nanlaki ang aking mga mata. Construction project? Alam kong walang proyekto ngayon. Ang alam ko, ang pera ay napunta sa ibang pamilya. Ma, buhay ng apo niyo ang nakataya. Sigaw ko, hindi ko na mapigilan ang garalgal sa aking boses. Saan napunta ang pera sa joint account? Di ba kayo ang humawak noong nakaraang buwan? Bago pa makasagot si Corazon, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa hagdanan. Si Selma, bumaba siya suot ang kanyang silk na pantulog, may nakakalokong nangiti sa mga labi. Ang ingay mo naman, Ate Luri. Gabing-gabi na, nambubulabog ka pa. Sabi ni Selma habang tinitignan ang kanyang bagong manicured na kuko. Kung wala kang pambayad, bakit mo dinala sa private hospital ang pamangkin ko? Sana sa public mo na lang dinala kung saan ka nababagay. Napakuyom ako ng kamao. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko silang sumbatan lahat. Pero naaalala ko si Jiro na nakakabit sa makina, maputla at nanghihina. Nilunok ko ang apdo na umaakyat sa aking lalamunan. Selma, parang awa mo na. Lumapit ako sa kanya. Halos lumuhod na ako. Alam kong may hawak kang cash. Pairamin mo muna ako. Babayaran kita. Doble pa. Basta iligtas lang natin si Jiro. Tumaas ang kilay ni Selma. Lumapit siya sa akin at bumulong. Ang kanyang hininga ay amoy alak. May cash ako dito, ate. Pero alam mo naman, business is business. Hindi ako pwedeng maglabas ng pera ng walang kasiguraduhan. Lalo na at alam kong, well, tagilid ang finances niyo ni Kuya Dario. Anong gusto mo? Tanong ko. Tinuro niya ang aking leeg. Yung kwintas mo. Yung antique na galing pa sa nanay mo, ibigay mo sa akin yan bilang collateral at pipirma ka sa kasulatan na kapag hindi mo nabayaran sa loob ng 1 buwan, akin na yan, plus interest, syempre. Napahawak ako sa kwintas. Ito na lang ang natitirang alaala ko sa aking ina. Isang gintong locket na may larawan namin noong bata pa ako. Ito ang agimat ko sa tuwing ako'y nanghihina. Selma, napakahalaga nito sa akin. Di bahala ka. Tinalikuran ako ni Selma. Sige, hayaan mong mamatay ang anak mo dahil lang sa isang pirasong alahas. Ang bawat segundong lumilipas ay bawas sa buhay ni Jiro. Wala na akong inisip pa. Mabilis kong tinanggal ang kwintas. Ang ginto ay mainit pa mula sa aking balat nang iabot ko ito sa kanya. Akin na ang pera. Sabi ko, nanginginig ang kamay. At nasaan ang papipirmahan mo? Ngumiti si Selma, isang ngiti ng demonyong nagwagi. Kumuha siya ng isang envelope sa drawer na parang kanina pa nakahanda. Good girl, Ate Luri. Alam ko namang matalino ka eh. Pinirmahan ko ang papel nang hindi na binabasa. Kinuha ko ang bundle ng pera at tumakbo palabas habang naririnig ko ang tawanan ng mag-ina sa likuran ko. Ang halaga ng aking pagkatao ay tinimbang at sinukat ngayong gabi. At para sa kanila, wala akong halaga. Pagbalik ko sa ospital, naabutan ko si Dario sa hallway. Hingal na hingal siya. Kunwaring nag-aalala. Suon niya ang damit na pambahay pero magulo ang buhok. Luri, kumusta si Jiro? Diyos ko, bakit ngayon lang tumawag ang nurse? Bungad niya sabay yakap sa akin. Nang yakapin niya ako, naamoy ko ito. Sa ilalim ng amoy ng ulan at pawis, may sumisingaw na amoy. Vanilla at musk. Hindi ito ang pabango ko. Hindi rin ito pabango ni Mama Corazon. Ito ang amoy ng babaeng sumagot sa telepono kanina. Kumalas ako sa yakap niya. Pinipigilan ang pagnanais na sumuka. Okay na ang deposit. Matabang kong sagot. Nasa loob na siya. Natutulog. Pumasok kami sa kwarto ni Jiro. Lumapit si Dario sa kama ng bata. Hinawakan niya ang kamay ni Jiro at hinalikan ang noo ng aming anak. Sorry anak, sorry wala si daddy kanina. Bulong niya na parang isang ulirang ama. Tinitigan ko siya. Ang galit sa dibdib ko ay parang bulkang sasabog pero pinili kong manahimik.
Nang tumalikod si Dario para kausapin ng doktor, kumuha ako ng wet wipes. Dahan-dahan, habang tulog si Jiro, pinunasan ko ang noo niya kung saan humalik si Dario. Ayokong madumihan ng anak ko ng kasinungalingan ng kanyang ama. Ayokong mahawa siya sa sakit ng pagtataksil na dala ng mga labi ni Dario. Lumipas ang oras. Nakaupo si Dario sa sofa, tulog at humihilik. Marahil ay pagod sa trabaho niya kanina. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang puso ko ay patay na. Biglang umilaw ang kanyang telepono na nakapatong sa side table. Dahil sa katahimikan ng kwarto, kitang-kita ko ang mensahe sa lock screen. Ang pangalan ng sender ay nakasave bilang Big Boss. Binasa ko ang mensahe at naramdaman ko ang panibagong saksak sa aking puso. Love, kailangan na ng operasyon sa puso ng anak natin. Huwag mo kaming pabayaan, nangako ka. Napatingin ako kay Jiro na lumalaban para sa buhay niya sa kama ng ospital dahil sa dengue. At sa kabilang banda, may isa pang bata, isang batang may sakit sa puso, na anak din ng asawa ko. 2 bata, isang ama at isang ina na handang sunugin ang mundo para protektahan ang kanyang sariling dugo. Tinignan ko ulit si Dario. Matulog ka lang ng mahimbing, mahal ko. Dahil paggising mo, sisiguraduhin kong bangungot na ang buhay mo. Ang amoy ng sinangag at pritong daing ay pumuno sa aming kusina, kinaumagahan. Ito ang pamilyar na amoy ng aming pamilya sa loob ng 7 taon. Ang amoy ng tahanan, ng init, at ng pag-aaruga. Ngunit habang hinahalo ko ang bawang sa kawali, napagtanto ko na ang lahat ng ito ay palabas na lamang. Dati, nagluluto ako dahil mahal ko siya. Ngayon, nagluluto ako dahil kailangan kong manatili sa papel na gusto nilang gampanan ko, ang tangang asawa. Bumaba si Dario mula sa kwarto, bagong ligo at amoy aftershave. Suot niya ang polo na ako pa ang namili noong nakaraang Pasko. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Tila walang nangyari kagabi sa ospital. Tila hindi niya ako iniwan kasama ang naghihingalong anak namin para sagutin ang tawag ng kanyang kabit. Good morning, babe. Bati niya, sabay kuha ng tinapay. Salamat sa breakfast. Pasensya ka na kagabi ha. Sobrang pagod lang talaga ako sa site, kaya nakatulog ako agad sa ospital. Buti na lang naging okay na si Jiro. Pinigilan ko ang panginginig ng aking kamay na hawak ang sandok. Humarap ako sa kanya at ibinigay ang aking pinakamahusay na pagganap. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ngunit sapat na para linlangin ang isang lalaking masyadong bilib sa sarili. Okay lang yon, Dario. Naiintindihan ko. Malamig kong sagot. Alam kong stress ka rin sa trabaho. Ako na ang bahala kay Jiro. Nakita ko ang pagluwag ng kanyang balikat. Naniwala siya. Akala niya, nakuha na naman niya ako sa isang halik at isang sorry. The best ka talaga, babe. Sabi niya bago mabilis na kumain at umalis papasok sa trabaho. Nang marinig ko ang ugong ng kanyang sasakyan na papalayo, agad kong ibinaba ang sandok. Ang nangiti sa aking labi ay naglaho at napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang nag-iisang tao na alam kong hindi ako huhusgahan. Agnes, bungad ko sa kanya. Kailangan nating magkita. Ngayon na. 1 oras ang lumipas. Nasa loob na ako ng opisina ni Attorney Agnes Sison. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay nagbigay sa akin ng kaunting tapang. Si Agnes, ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo, ay nakaupo sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakikinig sa aking kwento. Luri. Buntong hininga niya. Sabay tanggal ng salamin. Alam mo bang pwede natin silang kasuhan ng violence against women and children? Economic abuse, yang ginagawa nila sa'yo. Pagnanakaw yan. Alam ko, Agnes. Sagot ko. Mahigpit na hawak ang tasang kape. Pero hindi sapat ang kaso. Gusto ko ng ebidensya na hindi nila matatakasan. Gusto kong durugin sila
sa paraang hindi na sila makakabangon. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa mga anak ko. Tumango si Agnes at may inabot na calling card. Kung ganon, kailangan mo siya. Kian Dizon, private investigator. Kinahapunan din ay nakipagkita ako kay Kian sa isang tagong coffee shop sa Quezon City. Isa siyang lalaking mukhang hindi pansinin. Simple ang suot, tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Mrs. Magsino? Panimula niya, walang paligoy-ligoy. Mahal ang serbisyo ko at hindi ko ginagarantiya na magugustuhan mo ang makikita mo. Inilapag ko sa mesa ang huling alahas na hindi nakuha ni Selma, ang aking diamond earrings na regalo ng aking yumaong ama nung debut ko. Masakit itong pakawalan, pero mas masakit ang manatiling bulag. Wala na akong cash, Mr. Dizon. Ninakaw na nilang lahat. Pero ito, sapat na siguro ito para sa down payment. Sabi ko, tinutulak ang kahat ng hikaw sa kanya. Gusto kong malaman ang lahat. Sino ang babae? Saan sila nagkikita? At paano nila nilulustay ang pera ko? Tinignan ni Kian ang mga hikaw. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang awa sa kanyang mga mata. Pero agad din itong nawala. Kinuha niya ang mga hikaw. Magsisimula ako ngayon din. Bumalik ako sa bahay bago dumating si Dario. Sa harap ng salamin sa aking kwarto, kinuha ko ang aking lipstick. Kulay pula. Ang kulay ng tapang. Ang kulay ng digmaan. Dahan-dahan ko itong ipinahid sa aking mga labi. Sa sandaling iyon, nakita ko ang dating Luri, ang babaeng matapang, ang babaeng may pangarap, bago siya naging Mrs. Magsino. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Bagay sa akin ang pula. Ngunit narinig ko ang pagbukas ng gate. Dumating na siya. Mabilis kong kumuha ng tissue at binura ang pulang lipstick. Ibinuwal ko ang aking buhok para magmukhang haggard at pagod. Kailangan kong maging ang kawawang asawa ulit. Kailangan kong maging anino para hindi sila maghinala na may talim na akong dala. Lumipas ang 3 araw ng pagpapanggap, 3 araw ng pagluluto, paglalaba, at pagangiti habang ang puso ko ay nagdurugo. At sa 4th gabi, dumating ang unang report ni Kian via email. Nanginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang attachment sa aking laptop. Hindi mga litrato ng kama o motel ang bumungad sa akin. Mas masakit pa doon. Mga litrato ng isang masayang pamilya sa parke. Si Dario, tinutulak ang isang swing kung saan nakasakay ang isang batang babae. Si Ariela. Nakatawa si Dario ng napakalakas, isang tawa na matagal na niyang hindi ibinibigay kay Jiro at Kiel. Sa tabi nila, isang babaeng maganda, sopistikada at mukhang mabango. Si Isabel. Hawak ni Dario ang kamay ni Isabel at hinahalikan ito habang pinapanood nila ang bata. Ang sakit ay hindi galing sa selos sa katawan, kundi sa selos sa atensyon at pagmamahal. Ang pamilyang ipinagkait niya sa amin. Ibinigay niya ng buo sa iba gamit ang pera ko. Pero may isang detalye sa report na nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Sa ibaba ng mga litrato, may kopya ng hospital records ni Ariela na nakuha ni Kian. Sa section ng guarantor o nagbabayad ng bill, hindi pangalan ni Dario ang nakalagay. Nakapangalan ito kay Selma Magsino. At sa tabi ng pangalan ni Selma, may isang bank account number na pamilyar sa akin. Biglang tumunog ang aking telepono. Si Kian. Mrs. Magsino, nakita mo na ba ang report? Bungad ni Kian. Ang boses niya ay seryoso at may halong urgency. Oo, Kian. Nakita ko na si Isabel. Sagot ko habang tumutulo ang luha. Hindi lang yan ang problema, Luri. Putol ni Kian sa akin. Yung bank account na ginagamit ni Selma para magbayad sa ospital ng bata. I checked the background. Yan ang account kung saan pumasok ang loan proceeds. Anong loan? Tanong ko kinakabahan. May loan na 3 million pesos sa pangalan mo, Luri. Inaprubahan ito noong nakaraang buwan. At ang pirma sa dokumento,
pulido, pero peke. Si Selma ang kumuha ng loan gamit ang pangalan mo. At ngayon, ikaw ang may utang na 3 milyon habang sila ang nagpapakasasa sa pera. Nabitawan ko ang telepono. Ang mundo ko ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Hindi lang nila ako niloko. Ibinaon nila ako sa utang na hindi ko ginawa. Ang kapatid na itinuring ko, ang biyanan na inirespeto ko, at ang asawang minahal ko. Silang lahat, sabay-sabay na humawak ng patalim para saksakin ako ng patalikod. Tumingin ako sa pinto ng kwarto kung saan natutulog si Dario ng mahimbing. 3 milyon. Pinulot ko ang telepono at bumulong sa kabilang linya. Ang boses ko ay wala ng luha. Purong galit na lamang. Kian, hanapin mo lahat ng baho nila. Kahit kaliit-liitang dumi, dahil pagkatapos nito, wala ni isa sa kanila ang matitirang malinis. Ang galing ko palang pumirma ng pangalan ng iba. Halos hindi mo na makilala kung alin ang tunay at alin ang gawa ko. Ang tinig na yon ni Selma ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan habang nakatayo ako sa tapat ng kanyang silid. Umalis si Selma para sa kanyang lingguhang spa at shopping gamit ang perang hiningi niya kay Dario na galing naman sa aking pinaghirapan. Si Mama Corazon naman ay nasa baba, abala sa pagdidikta kay Manang Flor kung paano dapat pakintabin ang mga mamahaling paso. Ito na ang pagkakataon ko. Pinihit ko ang doorknob. Sa loob, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling pabango at ang tanawin ng isang buhay na ninakaw sa akin. Nakakalat sa kama ang mga designer bags na kailanman ay hindi ko binili para sa sarili ko. Doon, sa ilalim ng kanyang vanity mirror, nakita ko ang isang itim na folder. Nang buksan ko ito, parang tumigil ang paghinga ko. Hindi lang isang piraso ng papel ang nandoon. Mga pahina ito ng notebook na puno ng aking pangalan. Lourdes Alzate Magsino. Paulit-ulit, libo-libong beses niyang sinanay ang aking pirma hanggang sa maging perpekto ito. Ang bawat kurba ng titik L, ang bawat gitla sa aking apelyido, ninakaw niya ang aking pagkakakilanlan bago pa niya ninakaw ang aking pera. Sa ilalim ng folder, may mga bank statement, 3 milyong piso. Isang loan na inaprubahan gamit ang aking pangalan, ngunit ang address na nakalagay ay sa isang kondo sa Makati. Ang kondo kung saan nakatira si Isabel. Naramdaman ko ang panlalabo ng aking paningin dahil sa galit. Hindi lang nila ako ginagawang tanga. Ginagawa nila akong kasabwat sa sarili kong pagkawasak. Ma'am Luri? Halos mapatalon ako sa gulat ng marinig ang mahinang boses mula sa pinto. Si Manang Flor. Nakatayo siya doon. May hawak na basahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pag-aalala. Manang, pasensya na. May hinahanap lang ako. Mabilis kong sabi habang pilit na itinatago ang folder. Ngunit hindi kumilos si Manang Flor. Sa halip isinara niya ang pinto at lumapit sa akin. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa dekada ng pagsisilbi sa mga Magsino ay humawak sa aking braso. Huwag po kayong matakot sa akin, ma'am. Bulong niya sa wikang Ilocano. Ang boses ay puno ng pait. Matagal ko na po itong nakikita. Ang pagpunta ni Ma'am Selma sa bangko, ang pag-uusap nila ni Ma'am Corazon tungkol sa kabilang pamilya ni Sir Dario. Masama po ang loob ko, pero wala akong magawa. Katulong lang ako rito. Naramdaman ko ang paglambot ng aking puso. Si Manang Flor, ang taong itinuring nilang kasangkapan lang, ay may mas malinis pang puso kaysa sa mga taong kauri ko. Bakit hindi niyo sinabi sa akin, Manang? Tanong ko, habang tumutulo ang luha. Binantaan nila ako, ma'am. Sabi ni Ma'am Corazon, palalayasin niya ako at hindi babayaran ang back pay ko kapag nagsumbong ako. Pero hindi ko na po masikmura. Nakikita ko po kung paano kayo magpakapagod para sa pamilyang ito, habang sila ay parang mga anay na inuubos kayo. May kinuhang maliit na susi si Manang Flor mula sa kanyang bulsa. Ito po, susi ito ng maliit na vault sa ilalim ng kama ni Ma'am Corazon. Doon niya itinatago ang blue book niya.
Nakalista doon ang lahat ng labas-masok na pera ng pamilya, pati ang mga perang ibinibigay nila kay Isabel. Nanginginig kong tinanggap ang susi. Salamat, Manang. Hinding-hindi ko ito kalilimutan. Nang makaalis si Manang Flor, mabilis akong bumaba at pumasok sa silid ni Mama Corazon habang nasa kusina pa siya. Gamit ang susi, nabuksan ko ang vault. Doon ko nahanap ang blue book. Ito ay hindi lang isang listahan ng gastos. Ito ay ebidensya ng isang planadong krimen. August 15, 50,000 pesos. Isabel, check-up ni Ariela. Galing sa sweldo ni Luri. September 20, 100,000 pesos. Selma, down payment for new car. Galing sa bonus ni Luri. October 5, 200,000 pesos. Dario, gambling debts. Galing sa savings ng kambal. Ang bawat entry ay parang isang saksak sa aking likuran. Ang bawat piso na inilaan ko para sa kinabukasan ni Jiro at Kil ay napunta sa pagsusugal ng aking asawa at sa luho ng kanyang kapatid. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huling entry. Nobyembre 12, 1,000,000 piso. Isabel, surgery deposit. Status, pending signature forgery by Selma. Ginamit nila ang buhay ni Jiro bilang dahilan para kumuha ng pera. Pero ang totoo, ang perang iyon ay para sa operasyon ng anak ni Isabel. Ninakawan nila ang naghihingalo kong anak para iligtas ang anak ng kabit. Narinig ko ang yabag ng paa sa hallway. Mabilis kong ibinalik ang lahat at lumabas ng silid. Naabutan ko si Dario na kadarating lang, may dalang bulaklak. Babe, look! Binilhan kita ng paborito mong tulips. Masayang sabi ni Dario. Pilit na niyayakap ako. Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga. At ang pamilyar na amoy ng banila. Galing na naman siya doon. Salamat, Dario. Ang bango, sabi ko. Pilit na itinatago ang aking pagkasuklam. Babe, may hihilingin sana ako, sabi niya habang hinihimas ang aking balikat. Malapit na ang ika-40 anniversary ni na Mama at Papa. Gusto ni Mama ng grand salo-salo. Alam mo naman si Mama, mahalaga sa kanya ang image ng pamilya sa harap ng mga kamag-anak. Baka pwedeng hiramin muna natin yung natitirang savings para sa education fund ng kambal. Ibabalik ko rin agad kapag pumasok na yung commission ko sa site. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay pinagkakatiwalaan ko. Ngayon ay nakikita ko na ang dilim sa loob nito. Ang pera ni Jiro at Kil, ang huling sentimong natitira sa amin. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting kasing talim ng labaha. Sige Dario, gagawin ko ang lahat para sa pamilya. Buksan natin ang account. Ibigay natin kay Mama ang pinakabonggang party na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Talaga babe, ang bait mo talaga. I love you. Hinalikan niya ako sa noo. Pumikit ako. I love you. Ang pinakamura at pinakamaduming salitang narinig ko sa buong buhay ko. Matulog ka muna ng mahimbing, Dario. Dahil ang party na pinaplano niyo ay hindi selebrasyon. Iyon ang magiging libing ng inyong karangalan. Hindi lahat ng magnanakaw ay marungis ang itsura. Ang iba, nakasuot ng seda, amoy mamahaling pabango, at tinatawag kang ate. Nakasakay ako sa loob ng aking sasakyan sa labas ng isang pampublikong ospital, malayo sa Marangyang St. Luke's, kung saan dinala si Jiro. Ayon sa ulat ni Kian, dito inilipat si Ariela dahil hindi na sapat ang perang ibinibigay ni Dario para sa isang private suite. Isang malaking kabaligtaran ito sa nabasa ko sa Blue Book ni Mama Corazon. Sa listahan, libo-libong piso ang inilalabas linggo-linggo para sa bata. Pero bakit sila nasa ward? Pumasok ako sa loob. Suot ang malaking sunglasses at isang scarf upang hindi ako makilala. Ang amoy ng antiseptic at luma na hangin ay humahalimuyak sa hallway. Doon, sa isang sulok ng siksikang ward, nakita ko siya. Si Isabel. Hindi siya mukhang kontrabida sa personal.
Wala siyang suot na alahas, magulo ang kanyang buhok, at halatang ilang gabi na siyang hindi natutulog. Hawak niya ang kamay ng isang maliit na batang babae na may oxygen mask. Ang bata ay kamukhang-kamukha ni Keel. Ang mga mata, ang hugis ng labi, ang dugong magsino ay nananalaytay sa kanya. "Nurse, pakiusap naman po." Narinig kong nagmamakaawa si Isabel sa dadaan na nurse. Kailangan lang po ng maintenance medicine ni Ariela. Bukas na bukas, darating ang pera. Nangako po ang kapatid ng asawa ko. "Ma'am, pang-apat na bukas niyo na po iyan," sagot ng nurse ng may bahagyang awa. "Kailangan niyo pong mag-settle sa billing dahil baka hindi na maibigay ang susunod na dose." Nagtago ako sa likod ng isang poste. Nakita ko ang paghagulgol ni Isabel. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tumawag. Dahil sa lapit ko, narinig ko ang boses sa kabilang linya. Isang boses na kabisadong-kabisado ko. Si Selma. "Selma, nasaan na ang pera? Sabi mo hiningi mo na kay Dario?" Ang boses ni Isabel ay nanginginig sa desperasyon. "Ano ka ba, Isabel? Ang kulit mo." Sagot ni Selma sa kabilang linya, halatang naiirita. "Kakaunti lang ang naibigay ni Kuya Dario. Sabi niya, marami raw gastos sa bahay dahil sa anibersaryo ni na Mama. 10,000 lang ito. Ipadala ko na lang sa GCash mo." 10,000 lang? Pero kailangan namin ng 50,000 para sa surgery deposit. Sigaw ni Isabel, ngunit tila wala itong epekto sa kabilang linya. "Huwag kang mag-demand sa akin, Isabel. Ikaw na nga lang ang binubuhay. Ikaw pa ang galit. Maghintay ka." Pagkatapos noon, binabaan siya ni Selma ng telepono. Napaupo si Isabel sa sahig ng ospital. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang humihikbi. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Sa blue book ni Mama Corazon, malinaw na nakalagay na kumuha si Selma ng 100,000 piso para sa operasyon ni Ariela. Pero 10,000 lang ang ibinigay niya kay Isabel. Ninanakawan ni Selma ang sarili niyang kuya. Ninanakawan niya ang kabit ng kuya niya. At ang pinakamasakit, ninanakawan niya ang isang batang nag-aagaw buhay. Lahat para sa kanyang mga mamahaling luho. Ang kasamaang ito ay higit pa sa imahinasyon ko. Ang pamilyang ito ay hindi lamang mapanlinlang. Sila ay mga buwayang walang pinipiling lamunin. Gusto kong lumapit. Gusto kong sampalin si Isabel at isigaw sa kanya na ang perang pinag-aawayan nila ay pera ko. Pero nang makita ko si Ariela na hirap huminga, nakita ko ang aking anak na si Jiro sa kanya. Ang mga bata ay walang kasalanan sa karumihan ng kanilang mga magulang. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang anonymous message sa numero ni Isabel na nakuha ko kay Kian. "Check your husband's sister. She took 100,000 pesos from your husband last Monday for the surgery. Don't let her play you." Nakita kong nagulat si Isabel nang matanggap ang mensahe. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng ward. Marahil ay tatawagan muli ang demonyong si Selma. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim ko na. Hayaan nating sirain ng mga anay ang sarili nilang bahay mula sa loob. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang mabigat na tensyon. Si Dario ay nasa sala. Galit na nakikipag-usap sa telepono habang si Mama Corazon ay panay, ang paypay sa sarili, sa gitna ng init ng ulo ng kanyang anak. "Luri, nasaan ka na naman galing?" Sigaw ni Dario nang makita ako. "Ang dami-daming dapat gawin para sa party ni Mama. Gala ka pa ng gala." Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang tibok ng aking puso. "Galing lang ako sa palengke, Dario. Namili lang ako ng mga kailangan para sa salu-salo edi." Budget! Budget na naman! Kinuha ni Dario ang kanyang wallet at itinapon ito sa mesa. Wala na akong pera. Ang laki ng hinihingi ng catering. At itong si Selma, sabi niya na wala raw ang pambayad sa kuryente, kaya kinuha muna niya ang allowance mo. Napatingin ako kay Selma. Nakadarating lang sa pinto, may dalang paper bag ng isang mamahaling butik. "Ate, sorry ha. Emergency lang talaga.
Babayaran ko rin kapag nakuha ko na ang komisyon ko. Tinitigan ko si Selma. Ang suot niyang bagong sapatos ay nagkakahalaga ng 3 buwang sahod ng isang ordinaryong empleyado. Nakakasuka ang kanilang kakapalan ng mukha. Okay lang, Selma, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo sa kabila ng init ng aking galit. Pamilya naman tayo, di ba? Yan ang gusto ko sa'yo, Luri, sabi ni Mama Corazon nang hindi man lang tumitingin sa akin. Maintindihin ka. O Dario, huwag mo nang awayin ang asawa mo. Pagod lang yan. Ngunit hindi tumigil si Dario. Nilalapitan niya ako at hinawakan ng mahigpit ang aking braso hanggang sa bumaon ang kanyang mga daliri sa aking balat. Siguraduhin mo lang na magiging perpekto ang party na ito, Luri. Huwag mo kaming ipapahiya sa mga kamag-anak natin. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Dario, nasasaktan ako. Bulong ko, pilit na kumakawala. Nasasaktan? Mas masakit ang ma-stress sa pera. Sa isang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay, naramdaman ko ang bigat ng kanyang palad na humampas sa aking pisngi. Ang tunog ng kanyang balat sa aking mukha ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Napasandal ako sa pader. Ang aking paningin ay bahagyang nagdilim at uminit ang bahagi ng aking mukha na tinamaan. Dario? Saway ni Mama Corazon, pero nanatili siyang nakaupo. Hindi siya lumapit para tulungan ako. Huwag sa mukha. Baka makita ng mga bata. Walang nagsalita ng paumanhin. Walang nagtanong kung nasaktan ako. Si Selma ay patuloy lang sa paghangod sa kanyang bagong sapatos na tila walang nangyaring karahasan sa harap niya. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking pisngi. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng dugo sa bahaging iyon ng aking mukha. Pero sa loob-loob ko, wala na akong nararamdamang sakit. Ang huling hibla ng pag-ibig o awa para kay Dario ay tuluyan ng naputol sa sandaling iyon. Ang bawat luhang dapat ay papatak ay naging abo sa tindi ng aking puot. Tumingin ako sa kanila, sa pamilyang itinuring kong mundo, sa loob ng 7 taon. Ngunit ngayon ay nakikita ko na bilang mga kaaway. Pasensya na, Dario, sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid. Ang aking boses ay kalmado, walang bakas ng pagkabaliw o pag-iyak. Hindi na mauulit. Dapat lang, singhal ni Dario bago padabog na umakyat sa taas. Pumasok ako sa banyo at tinitigan ang aking sarili sa salamin. Ang aking pisngi ay namumula at ang aking mga mata ay puno ng desisyon. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe kay Attorney Sison. Agnes, ihanda mo na ang lahat. Sa gabi ng salo-salo, sisiguraduhin nating wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Hindi lang yon basta party. Iyon ang magiging huling hapunan nila bilang malayang tao. Huminga ako ng malalim at pinunasan ang aking mukha ng malamig na tubig. Ang pagtitimpi ko ay umabot na sa hangganan. At ang hangganan na yon ang magiging bangin na huhulugan nilang lahat. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng aming tahanan. 3 araw na lang bago ang tinatawag nilang Grand Salo-Salo. Ang pagtitipon na magpapatunay sa buong mundo kung gaano kabanal at kayaman ang pamilya Magsino. Habang pinapanood ko ang mga kartero na naghahatid ng mga gintong imbitasyon, tanging isang malamig na ngiti ang namumutawi sa aking mga labi. Alam ko ang katotohanan sa likod ng bawat kinang ng gintong yon. Ito ay binayaran ng aking mga luha, ng aking puyat, at ng kinabukasan ng aking mga anak. Nasa kusina ako, mag-isang naghahanda ng hapunan. Pinili kong iluto ang mga paboritong pagkain ni Dario. Ang kare-kare na may makapal na sarsa at ang adobong matagal na pinakuluan. Habang hinahalo ko ang sarsa, pinagmamasdan ko ang bawat gamit sa kusinang ito. Ang mga mamahaling plato na ako ang pumili, ang mga kurtinang ako ang nag-isip ng kulay. 7 taon ko itong binuo. 7 taon ko itong inalagaan na parang sarili kong sanggol.
Ngunit ngayong gabi, ang bawat gamit ay tila estranghero sa aking paningin. Hindi ito tahanan. Isa itong magandang hawla na gawa sa kasinungalingan. Bango naman yan, babe. Narinig ko ang boses ni Dario sa likuran ko. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig na pumulupot sa aking baywang. Dati, ang yakap na ito ay nagbibigay sa akin ng seguridad. Ngayon, para itong isang ahas na dahan-dahang sumasakal sa akin. Pinilit kong hindi manginig sa dumi na aking nararamdaman. Para sa'yo ito, Dario. Gusto ko sanang maging espesyal ang hapunan natin ngayong gabi bago ang abala sa party. Malamig kong sabi habang dahan-dahang kumakalas sa kanyang yakap para kumuha ng pinggan. You're the best talaga. Alam mo, medyo stress lang ako sa sight nitong mga nakaraang araw. Pero kapag umuuwi ako at nakikita kitang ganito, nawawala lahat. Sabi niya habang kumukuha ng piraso ng karne gamit ang kanyang mga daliri. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking ito ay isang mahusay na aktor. Kung hindi ko narinig ang usapan nila ni Mama Corazon, kung hindi ko nakita ang mga litrato ni Kian, baka naniwala na naman ako sa kanyang mga matatamis na salita. Dario, may tatanungin lang ako. Panimula ko, habang inilalagay ang pagkain sa mesa. Kung sakali bang mawala ang lahat ng ito, ang bahay, ang pera, ang career, mananatili pa rin ba tayong ganito? Bahagyang natigilan si Dario sa pagnguya. Tumingin siya sa akin at sa isang sandali. Nakita ko ang pagkailang sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang tawa. Ano ka ba, babe? Bakit naman mawawala? Masyado kang nag-iisip. Basta magkasama tayo, everything will be fine. At saka, malapit na ang promotion ko, di ba? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Dahil ang totoo, ang pag-ibig niya ay nakadepende sa kung ano ang maaari niyang makuha sa akin. Dumating si Mama Corazon at Selma. Masayang nag-uusap tungkol sa isusuot nilang gown. Si Selma ay may dala pang listahan ng mga bisitang VIP na gusto niyang mapabilib. Luri, siguraduhin mong ang lechon ay galing sa pinakamagandang supplier. Utos ni Mama Corazon habang umuupo sa kabisera. Ayokong mapahiya sa mga pinsan ng daddy mo na manggagaling pa sa probinsya. At ang mga souvenir, dapat ay mukhang imported. Opo, Ma. Maayos na po ang lahat. Sagot ko. Habang kumakain sila ng may gana, ako ay nanatiling tahimik. Pinapanood ko silang magplano kung paano nila uubusin ang perang hindi naman sa kanila. Ang bawat subo nila ng pagkaing iniluto ko ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitira kong awa para sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, nang makatulog na ang lahat, pumasok ako sa aming silid-aklatan. Kinuha ko ang maliit na USB mula sa aking bulsa. Ito ang puso ng aking plano. Dito nakalagay ang lahat. Ang mga video ni Dario at Isabel, ang mga scanned documents ng Peking loan ni Selma, at ang mga audio recordings ni Mama Corazon. Isinaksak ko ito sa laptop at muling nirepaso ang file na gagamitin para sa slideshow ng party. Ang pamagat ng presentation ay 7 taon ng pagmamahal, ang kwento ng pamilya, Magsino. Ngumiti ako habang pinapanood ang unang slide. Isang litrato namin ni Dario noong araw ng aming kasal. Mukha kaming masaya. Mukha kaming perpekto. Ngunit sa susunod na slide, na tanging ako lang ang nakakakita sa ngayon, ay ang mukha ng katotohanan. Ito ang regalong hindi nyo inaasahan. Bulong ko sa dilim. Naglakad ako papunta sa kwarto ni Hiro at Kiel. Tulog na tulog ang aking mga anak. Hinaplos ko ang kanilang mga pisngi. Ang mga batang ito ang dahilan kung bakit ako nananatiling matatag. Para sa kanila, tatapusin ko ang gabi ng kasinungalingan. Lumabas ako sa terrace at tumingin sa malayo. Ang hangin ay malamig at ang langit ay madilim. Nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ngunit hindi ako natatakot sa ulan. Dahil sa gabing ito, alam ko na ito na ang huling hapunan na pagsasaluhan namin sa ilalim ng iisang bubong. Bukas,
magsisimula ang paglipat ng aking mga gamit sa isang ligtas na lugar. Bukas, magsisimula ang paghila ko sa mitya ng bomba na sila mismo ang gumawa. Huminga ako ng malalim at tumingin sa bituin na nag-iisa sa langit. Paalam, Dario. Paalam sa babaeng minahal mo dahil sa kanyang pera. Dahil pagkatapos ng party na ito, wala ka ng luri na babalikan. Ang bawat gintong palamuti na nakasabit sa aming mansyon ay tila mga matatalim na biro na humihiwa sa aking balat. Ang bango ng mga puting rosas na nagkakahalaga ng libo-libong piso ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at litson. Lahat ng ito ay marangya. Lahat ng ito ay magarbo. At lahat ng ito ay binayaran ng 7 taon ng aking pagpapakasakit. Habang tinitingnan ko ang aking refleksyon sa salamin, suot ang isang simpleng beige na gown, hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kislap ng pag-ibig, kundi ng isang malamig na apoy na handang tumupok sa lahat ng dadaanang kasinungalingan. Bumaba ako sa malawak na hagdanan at sinalubong ako ng masigabong palakpakan ng mga panauhin. Nandoon ang mga kamag-anak ni Dario mula sa probinsya, ang mga business partners ni Mama Corazon at ang mga kaibigan ni Selma na puro socialite. Lahat sila ay nakangiti. Lahat sila ay humahanga sa perpektong pamilya na nasa harap nila. "Luri darling, you look so simple," bati ni Selma habang lumalapit sa akin. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na may mahabang buntot. Tila siya ang bida sa gabing ito. Ang mga diamanteng nasa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ang mga diamanteng alam kong binili gamit ang perang ninakaw niya mula sa aking pangalan. "Salamat, Selma. Gusto ko lang na kayo ni Mama ang mag-stand out ngayong gabi." Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay walang bakas ng emosyon. "Good. Alam mo naman si Mama. Kailangan niyang maging reyna sa ika-40 anniversary nila ni Papa." Dagdag pa niya bago humarap sa kanyang mga kaibigan para mag-selfie. Lumapit sa akin si Dario. May hawak na baso ng champagne. Mukha siyang gwapo sa kanyang itim na tuxedo. Ang buhok ay maayos na nakastyle. Inakbayan niya ako sa harap ng mga bisita at hinalikan ang aking pisngi. Ang pisnging sinampal niya ilang araw lang ang nakalilipas. "Babe, ang ganda ng setup. Everyone is impressed." Bulong niya sa aking tenga. "Sabi ko na nga ba, hindi mo ako bibipunin. You really are the best wife." Gusto kong sumigaw. Gusto kong idura sa kanyang mukha ang bawat salitang binitawan niya. Pero pinili kong ngumiti. Isang plastic na ngiti na itinuro sa akin ng 7 taon ng pagtitiis. "Para sa pamilya, Dario. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya." Sagot ko. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Mama Corazon. Hawak ang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng garbo at pagmamalaki. Nagsimula siya ngang magsalita tungkol sa halaga ng katapatan, tungkol sa kung paano binuo ng kanilang pag-ibig ni Papa Teodoro ang pundasyon ng kanilang tagumpay. Ang pamilya Magsino ay nabubuhay sa prinsipyo ng katotohanan at pagkakaisa. Wika ni Mama Corazon. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Dito sa aming tahanan, walang lihim na hindi nabubunyag dahil ang pundasyon namin ay pagmamahalan. Tinitingnan ko ang aking anak na si Dario at ang kanyang asawang si Luri at nakikita ko ang sarili ko noong kabataan ko. Isang pamilyang tapat sa isa't isa. Narinig ko ang mahihinang bulungan ng paghanga mula sa mga bisita. Isang matandang babae sa aking tabi ang nagpahid pa ng luha. Sa kanyang mga mata, naantig sa mga salita ng aking biyenan. Kung alam lang nila na ang reynang nasa harap nila ay isang magnanakaw na walang awa. Sa gitna ng kanyang talumpati, lumingon si Mama Corazon sa akin at kinindatan ako. Tila binibigyan niya ako ng basbas sa pagiging isang mabuting alipin. At ngayon, pagpapatuloy ni Mama Corazon, bago tayo magpatuloy sa hapunan,
May inihandang espesyal na presentasyon ang ating mahal na si Luri. Isang maikling video na nagpapakita ng 7 taon ng kanilang pagsasama ni Dario. Isang paglalakbay ng pag-ibig at sakripisyo. Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Naglakad ako papunta sa control booth sa likuran ng bulwagan. Nakita ko ang technician na siyang kasabwat ni Kian. Tumango siya sa akin. Ibinigay ko sa kanya ang USB na itinatago ko sa loob ng aking maliit na bag. Siguraduhin mong hindi ito mapapatay hanggat hindi natatapos. Bulong ko sa kanya. Copy, ma'am, sagot niya. Bumalik ako sa tabi ni Dario. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit at tila komportable sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa akin ng may pagmamalaki. Inakalang ang video na mapapanood ay puno ng mga litrato naming dalawa sa dagat, sa parke, at kasama ang mga anak namin. I'm excited to see this, babe, sabi niya, sabay pisil sa aking kamay. Unti-unting namatay ang mga ilaw sa loob ng mansyon. Ang tanging liwanag na natira ay ang malaking LED screen sa gitna ng entablado. Ang katahimikan ay bumalot sa buong paligid. Ang mga panauhin ay sabik na naghihintay sa kwento ng pag-ibig ng mag-asawang Magsino. Lumabas sa screen ang unang slide. Isang litrato namin ni Dario sa aming kasal. May kasamang malaking text na nagsasabing, ang kwento ng isang perpektong kasinungalingan. Bahagyang kumunot ang noo ni Dario. Babe, anong kasinungalingan? Typo ba yan? Hindi ko siya sinagot. Nanatili akong nakatitig sa screen. Ang susunod na slide ay hindi litrato ng aming mga anak. Ito ay isang malinaw na video ni Dario. Sa loob ng isang condo unit, habang hinahalikan si Isabel, ang audio ay malakas at malinaw. Ang boses ni Dario na nagsasabing, hayaan mo Isabel, mamatay na sa pagod si Luri sa trabaho. Basta tayo, dito sa Makati. Tayo ang totoong pamilya. Isang malakas na singhap ang narinig ko mula sa buong bulwagan. Ang baso ng champagne na hawak ni Dario ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito lumikha ng tunog dahil sa kapal ng carpet. Ngunit ang pagkabasag nito sa kanyang kalooban ay sapat na upang maramdaman ko ang kanyang panginginig. Tumingin ako sa entablado. Si Mama Corazon ay nakatayo pa rin doon. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng garbo ay biglang namutla. Naging kasing puti ng mga rosas sa paligid. Luri? Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Dario. Ang boses niya ay puno ng takot. Hinarap ko siya at sa gitna ng dilim at ng kumikinang na screen na nagbubunyag ng kanyang kataksilan, ibinigay ko sa kanya ang aking huling ngiti bilang kanyang asawa. Ito ang party na gusto niyo, Dario. Ang party kung saan lahat tayo ay magsasabi ng katotohanan. Ang video ay nagpatuloy at ang susunod na slide ay ang mukha ni Selma. May hawak na ballpen habang pinapraktis ang aking pirma sa isang loan document. Ang bawat segundo ng video na lumalabas sa dambuhalang LED screen ay parang mga kidlat na tumatama sa katahimikan ng bulwagan. Nakita ng lahat, ang mga ninong, ninang at mga kasosyo sa negosyo, ang malinaw na ebidensya ng kataksilan. Sa screen, hindi na ang mga matatamis na alaala ang nakikita, kundi ang mga dokumento ng bangko kung saan nakapirma ang aking pangalan. Ngunit sa tabi nito, may video ni Selma na tila isang bata sa loob ng kanyang kwarto, maingat at paulit-ulit na ginagaya ang bawat kurba ng aking lagda. Ang mukha niya sa video ay puno ng kasakiman, malayo sa inosenteng kapatid na palagi niyang ipinapakita. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen! Sigaw ni Selma. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng takot. Lumusob siya sa direksyon ng technician, ngunit bago pa siya makalapit, humarang ang malaking katawan ni Kian. Walang nagawa si Selma, kundi ang mapaupo sa sahig. Habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang iba ay naglalabas pa ng kanilang mga telepono upang i-record ang bansa ng pamilyang Magsino. Dario, anong kalokohan ito?
Boses ni Papa Teodoro ay gumaralgal. Ang kanyang muka ay naging kasing itim ng kape sa galit at hiya. Si Mama Corazon naman ay tila naging estatwa sa ibabaw ng entablado. Ang kanyang mga kamay na kanina ay may hawak na mikropono ay nanginginig na ngayon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ngunit nakita ko rin ang takot. Ang takot na mawala ang imahe ng pamilya na binuo niya sa loob ng 4 na dekada. Luri, please! Tumigil ka na. Pag-usapan natin ito sa loob. Pagmamakaawa ni Dario, ang kanyang mga mata ay nangingilid na ang luha. Huwag dito. Huwag sa harap ng maraming tao. Bakit Dario? Malamig kong tanong. Sapat na malakas upang marinig ng mga nasa paligid. Bakit kailangang sa loob kung ang pagnanakaw nyo sa akin at ang panloloko nyo ay ginawa nyo habang nakangiti kayo sa harap ko? Bakit kailangang itago ang katotohanan kung ang kasinungalingan nyo ay sadyang napakalaki? Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang malakas na hampas ng hangin at ulan ang pumasok sa loob, kasabay ng pagpasok ng isang babaeng basang-basa at tila nawawala sa sarili. Si Isabel. Bit-bit niya ang batang si Ariela na nakabalot sa isang kumot. Ang bata ay maputla at hirap huminga. Ang mga mararangyang bisita ay mabilis na tumabi. Tila natatakot na madikitan ng dumi ng babaeng tila galing sa isang trahedya. Dario! Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sabi mo wala kang pera. Sabi mo kailangan mong magtipid dahil sa anibersaryo ng mga magulang mo. Pero tignan mo ito. Tignan mo ang lahat ng luho na ito habang ang anak mo ay hindi makahinga. Mabilis na lumapit si Dario sa kanya. Pilit siyang itinatulak palabas. Isabel, umalis ka na. Hindi ito ang tamang panahon. Kailan ang tamang panahon, Dario? Humarap si Isabel kay Selma na nasa sahig pa rin. Ikaw, hayop ka Selma. Nalaman ko sa isang mensahe, nalaman ko na ninakawan mo kami. Binigyan ka ni Dario ng pera para sa operasyon ng anak ko, pero 10,000 lang ang ibinigay mo. Ninakaw mo ang buhay ng bata. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Isabel kay Selma. Ang tunog ng palad niya sa pisngi ni Selma ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mas malakas pa kaysa sa ulan sa labas. Nagkagulo ang mga tao. Si Mama Corazon ay biglang napahawak sa kanyang dibdib at dahan-dahang napaupo sa hagdan. Tila inaatake sa puso, ngunit walang lumapit sa kanya dahil ang lahat ay nakatuon sa bangayan ng mga kontrabida. Wala kayong alam! Sigaw ni Selma habang humahagulgol. Kinuha ko lang ang nararapat sa akin. Pagod na akong maging anino ni Luri. Pagod na akong magmakaawa para sa barya. Nararapat? Singhal ko habang lumalapit sa kanya. Ang nararapat sa iyo, Selma, ay ang pagbayaran ng bawat sentimong ninakaw mo sa akin at sa mga anak ko. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Attorney Agnes Sison kasama ang 3 pulis na nakauniforme. Ang bawat hakbang nila sa makintab na tiles ay tila hudyat ng katapusan. Selma Magsino, you are under arrest for falsification of private documents and estafa. Wika ng isang pulis. Mabilis nilang hinawakan ang mga braso ni Selma. Ang kanyang mga hiyaw ng pagtanggi ay tila musika sa aking pandinig. Tumingin siya kay Mama Corazon, humihingi ng tulong, ngunit ang kanyang ina ay nakapikit na, pilit na tumatakas sa kahihiyang nararanasan. Humarap ako kay Dario, na ngayon ay nakaluhod sa tabi ni Isabel at ng batang umiiyak. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Ngunit alam ko na ang pagsisising iyon ay hindi dahil nasaktan niya ako, kundi dahil nahuli siya. Luri, patawarin mo ako. Please. Para sa mga anak natin. Bulong niya. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para iligtas ang sarili mo, Dario. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at puno ng dignidad. Dahil simula sa gabing ito, wala ka ng asawa at wala na ring tahanan na babalikan ang pamilya mong mapanlinlang. Itinuro ko ang pinto ng aking mansyon, ang mansyong binayaran ng aking dugo at pawis. Lahat kayo,
lumayas sa pamamahay ko. Ang ulan sa labas ay tila naging malakas na palakpakan ng langit. Habang hinihila ng mga pulis si Selma at habang pilit na kinakaladkad ni Dario si Isabel palabas ng pinto, naiwan akong nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsisialisan. Ang iba ay may halong awa. Ang iba ay may halong pandidiri. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng karangyaan na wala ng laman. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang bawat hininga ko ay hindi na mabigat. Ang bawat tibok ng puso ko ay hindi na puno ng takot. Tumingin ako sa itaas, sa chandelier na dati ay simbolo ng aking pagkakakulong. Ngayon, ang liwanag nito ay nagsisilbing gabay sa aking bagong simula. Ang katahimikan na bumalot sa mansyon pagkatapos umalis ng mga panauhin ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng kaguluhan kanina. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, pinagmamasdan ang mga basag na baso, ang mga natapong pagkain sa mamahaling carpet, at ang mga upuang nakatumba. Ang lahat ng karangyaan na pinaghirapan kong panatilihin ay tila naging isang malaking basura sa aking paningin. Ang mansyong ito, na dati ay itinuring kong kastilyo ng aking kaligayahan, ay isa lamang palang bilangguan na gawa sa magagandang kasinungalingan. Luri, hindi mo pwedeng gawin ito. Narinig ko ang boses ni Dario. Nakaluhod pa rin siya sa sahig. Ang kanyang tuksido ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ulan. Wala na ang mapagmataas na Dario Magsino. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay tila isang basang sisiw na nawalan ng mapagtataguan. Si Isabel ay nakaalis na, dala ang kanyang anak, matapos niyang mapagtanto na wala na rin siyang makukuha kay Dario. Gabi na, Dario. Lumayas ka na bago ko patawagan muli ang mga pulise para kaladkarin ka palabas. Malamig kong sagot habang hindi siya tinitingnan. Dito ako nakatira. Asawa mo ako. May karapatan ako sa bahay na ito. Sigaw niya, pilit na ibinabalik ang kanyang dating awtoridad. Lumapit si attorney. Agnes Sison. Hawak ang isang makapal na folder. Mr. Magsino, let me remind you, ang lupang kinatitirikan ng mansyong ito at ang mismong bahay ay nakapangalan sa mga magulang ni Luri na ipinamana sa kanya. You signed a prenuptial agreement at meron kaming ebidensya ng iyong infidelity at economic abuse. Sa ilalim ng batas, wala kang habol dito. At tungkol kay Mama Corazon, lumingon kami kay Mama Corazon na nakahiga pa rin sa sofa, panayang ungol at hawak sa kanyang dibdib. Dumating na ang mga medical responders na tinawagan ko kanina. Dalhin niyo na siya sa ospital. Utos ko sa mga responders. Ngunit tandaan niyo, sa pampublikong ospital niyo siya dalhin. Dahil ang lahat ng accounts na pambayad sa private suite ay naka-freeze na. Nakita ko ang gulat at takot sa mga mata ni Mama Corazon. Bigla siyang napadilat at tila nakalimutan ng kanyang atake sa puso. Luri, napakasama mong bata. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Matapos ang lahat ng ninakaw niyo sa akin, Ma. Pagtatama ko sa kanya. Sama na kayo ni Dario. Maghanap kayo ng matitirhan. Marahil ay matutulungan kayo ng mga kamag-anak na ipinagmalaki niyo kanina bago sila umalis na may pandidiri sa inyo. Habang pilit na inaalalayan na ng mga nurse si Mama Corazon palabas at habang dahan-dahang tumatayo si Dario upang sumunod ng may balikat na bagsak, naramdaman ko ang isang pamilyar na haplos sa aking binti. Mami! Napayuko ako. Nandoon sina Jiro at Kil sa itaas ng hagdanan. Suot ang kanilang mga pajama. Ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng takot. Kanina pa pala sila doon. Nakita nila ang lahat. Nakita nila ang paghila kay Selma, ang pagsigaw ni Isabel, at ang pagbagsak ng kanilang ama. Mami, bakit po papaalis si Daddy? Bakit po umiiyak si Lola? Tanong ni Jiro, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang sandaling pinakakatakutan ko. Ang sandali na kailangan kong basagin ang kanilang mundo upang hindi sila lumaking namumuhay sa isang kasinungalingan.
Lumapit ako sa kanila at lumuhod sa harap nila upang maging kapantay ko ang kanilang mga mata. Ang aking mga kamay na kanina ay nanginginig sa galit ay biglang naging banayad nang hawakan ko ang kanilang maliliit na balikat. Gusto kong itago sila sa katotohanan. Gusto kong takpan ang kanilang mga mata. Pero alam ko na ang katahimikan ay minsan mas masakit kaysa sa katotohanan. Jiro Kiel, listen to mommy. Bulong ko. Pilit na pinatitigas ang aking boses sa gitna ng aking pagiyak. Walang kasalanan ng mga bata. Wala kayong ginawang masama. Ang daddy nyo, kailangan lang muna niyang umalis dahil may mga bagay siyang kailangang ayusin at pagbayaran. Bakit po siya pinapulis ni Tita Agnes? Bad po ba si daddy? Tanong ni Kiel habang humahawak sa aking damit. Ang bawat salita nila ay tila mga karayom na tumutusok sa aking puso. Paano ko ipapaliwanag sa 7 taong gulang na mga bata na ang kanilang ama ay isang magnanakaw at traidor? Paano ko sasabihin na ang perang dapat ay para sa kanilang pag-aaral ay ibinigay sa ibang bata? Mommy will take care of everything. I promise, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Sabi ko habang niyayakap ko sila ng mahigpit. Dito lang tayo sa bahay natin. Walang kukuha sa inyo. Narinig ko ang huling kalabog ng pinto sa labas. Umalis na ang ambulansya at tuluyan na ring kinaladkad ng mga pulis si Selma. Nakita ko sa bintana si Dario na naglalakad sa gitna ng ulan. Walang payong, walang sasakyan at walang direksyon. Sa isang sandali, lumingon siya sa mansyon, sa kastilyong binuo ko at winasak niya. Wala akong naramdamang awa. Tanging isang malalim na pagod at ang pagnanais na matapos na ang lahat. Mommy, can we sleep in your room tonight? Natatakot po kami, sabi ni Jiro. Yes, babies. Yes. Dito lang tayo, sagot ko. Inakay ko sila paakyat sa aking kwarto. Habang naglalakad kami sa hallway, nakita ko ang portrait ng aming pamilya na nakasabit sa pader. Isang malaking canvas kung saan kaming 4 ay masayang nakangiti. Dinikit ko ang aking palad sa mukha ni Dario sa portrait bago ko ito dahan-dahang kinuha mula sa pagkakasabit at iniharap sa pader. Hindi na ito ang pamilyang kilala ko. Ang kastilyo ay gumuho na at ang tanging natira ay ang mga guho na kailangan naming linisin. Nang makatulog na ang mga bata sa gitna ng aking malapad na kama, lumabas ako ng kwarto para kausapin si Agnes na naghihintay sa sala. Ang mga katulong ay nagsimula na ring maglinis ng mga kalat ng party. Ang kanilang mga kilos ay tahimik at puno ng pag-aalangan. Luri, you need to see this, sabi ni Agnes habang ipinapakita ang isang dokumento sa kanyang tablet. Ano yan, Agnes? Tapos na ang gabi. Ayaw ko na munang makakita ng kahit anong papel, sabi ko habang sapo ang aking noo. Tungkol ito sa 3 million peso loan na kinuha ni Selma gamit ang pangalan mo. Seryosong sabi ni Agnes. We thought it was just for Ariela's surgery and their personal caprices. Pero may nadiskubre si Kian. Ang account kung saan pumasok ang pera ay may mga regular transfers sa isang offshore gambling site. Napatayo ako ng tuwid. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang si Selma ang gumagamit ng pangalan mo, Luri. Si Dario, he's into online gambling. At ang halaga ng utang na nakapangalan sa'yo ay hindi lang 3 million. May mga credit lines pa siyang binuksan na hindi mo alam. If we don't move fast, the banks will come after this house. Naramdaman ko ang muling pagguho ng lupa sa aking kinatatayuan. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay nakuha ko na ang aking hustisya. Ngunit ang lalim ng hukay na hinukay nila para sa akin ay mas malalim pa kaysa sa aking inaakala. May laban ba tayo? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Lalaban tayo, Luri. Pero kailangan nating mahanap ang orihinal na loan contracts na itinatago nila. At may hinala si Kian na hindi pa tuluyang lumalayo si Dario. He's desperate at ang taong desperado ay delikado. Eksaktong pagkatapos sabihin ni Agnes iyon,
Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Kadiliman. Purong kadiliman ang bumalot sa amin. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto sa likuran ng kusina. Isang pinto na tanging kaming pamilya lang ang may susi. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis. Hindi ulan ang naririnig ko sa labas, kundi ang mabibigat na yabag ng paa na dahan-dahang lumalapit sa amin sa gitna ng dilim. Luri, alam kong nandyan ka. Narinig ko ang pamilyar na boses mula sa hagdanan. Isang boses na puno ng lasing na tapang at galit. Hindi mo ako pwedeng palayasin sa sarili kong bahay. Ibigay mo sa akin ang titulo ng bahay na ito, Luri. Huwag mong hintayin na magkagulo pa tayo sa harap ng mga bata. Ang boses ni Dario ay nanggagaling sa kabilang dulo ng sala. Isang basag at madilim na tinig na tila ba hinaluan ng amoy ng alak at desperasyon. Hindi ko siya makita sa gitna ng purong kadiliman. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya. Isang presensya na dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngunit ngayon ay nagdadala ng nakamamatay na ginaw. Ang tanging liwanag na mayroon kami ay ang paminsan-minsang kidlat mula sa labas na panandali ang nagbibigay ng anino sa kanyang figura. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak sa akin ni Agnes sa dilim. Dario, lumabas ka na. Tinatawagan ko na ang mga pulis. Banta ni Agnes, bagaman naririnig ko ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Tumamahimik ka, Agnes. Labas ka rito. Pamilya ko ito. Singal ni Dario. Narinig ko ang tunog ng isang mabigat na bagay na tumama sa sahig. Marahil ay isang plorera na kanyang nabunggo sa galit. Luri, alam ko ang ginawa mo. Pina-freeze mo lahat ng accounts ko. Wala akong pambayad sa mga taong humahabol sa akin. Kung hindi mo ibibigay ang titulo ng bahay na ito, kukunin ko ang mga bata. Isasama ko sila sa lugar na hindi mo kailanman malalaman. Sa sandaling binanggit niya ang mga bata, ang takot sa aking puso ay biglang napalitan ng isang mapanganib na tapang. Ang aking dugo ay tila naging kumukulong asupre. 7 taon akong nagtiis. 7 taon akong nagbulag-bulagan sa kanyang mga babae, sa kanyang pagsusugal at sa pananakit ng kanyang pamilya. Pero hinding-hindi ko papayagan na gamitin niya ang aking mga anak bilang pambayad sa kanyang mga utang. Hinding-hindi mo sila mahahawakan, Dario. Sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha sa katahimikan. Nasa itaas sila, natutulog, at kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko bago mo sila malapitan. Narinig ko ang kanyang mabibigat na yabag sa makintab na tiles, dahan-dahang lumalapit. Sa bawat hakbang niya, naaalala ko ang bawat sakripisyo ko para sa bahay na ito. Ang bawat gabing nagpuyat ako sa ospital para kumita ng extra, habang siya ay nasa kasino at nagpapakasasa sa pera ko. Ang bahay na ito ay hindi lamang semento at pintura. Ito ay ang aking dangal. Bakit ka ba nagmamatigas, Luri? Narinig kong muli ang kanyang boses, mas malapit na ngayon. Amoy na amoy ko na ang singaw ng alak sa kanyang hininga. Mahal mo ako, di ba? Sabi mo gagawin mo ang lahat para sa akin? Iligtas mo ako ngayon. Ibibigay ko ang bahay na ito sa kanila at magsisimula tayo ulit. Sa probinsya, malayo sa lahat. Just give me the title. Mahal kita. Ang Luri na nagmahal sa'yo ay namatay na. Noong gabing narinig ko ang plano niyo ni Mama Corazon. Sagot ko, ang natitira na lang dito ay ang ina ng iyong mga anak na handang pumatay para protektahan sila. Biglang gumuhit ang isang malakas na kidlat at sa isang segundo, nakita ko ang mukha ni Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang balbas ay magulo. At may hawak siyang isang piraso ng matulis na kahoy. Marahil ay bahagi ng isang dekorasyon na nabasag. Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, kukunin ko sa santong paspasan. Mabilis siyang sumugod patungo sa hagdanan. Sa gitna ng dilim, hinarang ko ang aking katawan. Naramdaman ko ang malakas na pagtulak niya sa akin. Ang aking likod ay tumama sa matigas na gilid ng hagdan. At isang matinding sakit ang gumuhit sa aking katawan.
Pero hindi ako bumitaw. Niyakap ko ang kanyang binti upang hindi siya makapanhik. Agnes, ang mga bata, takbo sa itaas. Sigaw ko sa gitna ng paghingal. Bitawan mo ako, Luri! Bitawan mo ako! Sigaw ni Dario, habang pilit na sinisipa ang aking mga braso. Narinig ko ang yak ni Jiro mula sa itaas. Mami, Mami, nasaan po kayo? Bakit po madilim? Ang boses ng aking anak ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing mayroon ako. Kahit masakit ang aking katawan, kahit nararamdaman ko ang pagbaon ng kanyang mga sapatos sa aking balat, hindi ako bumitaw. Pinagsusuntok niya ang aking balikat, pero nanatili akong nakakapit. Huwag kayong lalabas ng kwarto, Jiro. Kiel, ilak niyo ang pinto. Sigaw ko. Sa sandaling iyon, bumalik ang kuryente. Ang biglang pagliwanag ng chandelier ay nagpatigil sa amin. Nakita ko ang hitsura ni Dario, isang halimaw na walang bakas ng pagkatao. At sa itaas ng hagdanan, nakita ko si Jiro at Kiel, nakasilip sa rehas. Ang kanilang mga muka ay puno ng kilabot habang pinapanood ang kanilang ama na sinasaktan ng kanilang ina. Daddy, bakit mo sinasaktan si Mommy? Bulong ni Kiel. Ang kanyang boses ay tila isang punyal na tumagos sa aming dalawa. Natigilan si Dario. Tumingin siya sa itaas, sa kanyang mga anak. Ang matulis na kahoy na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Nakita ko ang pagkawasak ng huling imahe ng isang ama sa puso ng aking mga anak. Narinig namin ang tunog ng sirena ng pulis sa labas. Mabilis na pumasok ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw sa bintana. Luri, hindi ko sinasadya, nauutal na sabi ni Dario habang dahan-dahang umaatras. Stress lang ako. Kailangan ko lang ng pera. Tumayo ako ng dahan-dahan kahit nanginginig ang aking mga tuhod at may mga pasa na ang aking braso. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi at tiningnan siya nang may huling pagkasuklam. Huwag mo nang sabihin ang pangalan ko, Dario. Wala ka ng asawa at sa mga anak mo, ikaw na ang pumatay sa tatay na hinahangaan nila. Bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, wala nang pagtakas. Habang pinaposas nila si Dario, tinitigan niya ako. Humihingi ng huling pagkakataon, ngunit tinalikuran ko siya. Umakyat ako sa hagdan at niyakap ang aking mga anak. Nang mailabas na si Dario, lumapit sa akin si Agnes. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang mga pasa ko. Luri, kailangang dalhin ka sa ospital. Marami kang pasa, sabi ni Agnes. Mamaya na, Agnes. Sagot ko habang hinahaplos ang buhok ng kambal. Gusto ko lang munang masiguro na ligtas ang mga anak ko. Ngunit habang tinitingnan ko ang paligid ng aming wasak na sala, napansin ko ang isang bagay sa sahig. Isang sobre na nahulog mula sa bulsa ni Dario noong nagbubuno kami. Pinulot ko ito at binuksan. Ang aking hininga ay tila tumigil. Hindi ito tungkol sa utang. Hindi ito tungkol sa bahay. Isa itong subpina para sa isang kaso ng estafa sa ibang bansa. At ang pangalang nakalagay bilang complainant ay Isabel de la Peña. Napatitig ako sa pangalan. Bakit kakasuhan ni Isabel si Dario? At bakit may kasamang sulat sa loob na nagsasabing, Luri, hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang anak ko, hindi siya kay Dario. Naramdaman ko ang muling pag-ikot ng mundo. Kung hindi kay Dario si Ariela, bakit naging ganito kalala ang lahat? Sino ang totoong kalaban sa kwentong ito? Ang mga pasa sa aking braso ay kulay ube at asul. Isang paalala ng karahasang naranasan ko sa kamay ng lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang kamatayan. Ngunit mas masakit ang sugat na hindi nakikita. Ang sugat ng katotohanan na unti-unting lumalabas mula sa mga anino. Hawak ko ang sulat na nahulog ni Dario. Ang mga salita ni Isabel
ay tila mga huling piraso ng isang puzzle na ngayon ko palang nabubuo. Luri, hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang anak ko, hindi siya kay Dario. Dinala ako ng aking mga paa sa pampublikong ospital kung saan naroon si Ariela. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga nagmamadaling nurse ay hindi ko na pinapansin. Ang tanging layunin ko ay mahanap si Isabel. Nahanap ko siya sa chapel ng ospital, nakaluhod sa gitna ng malamig na bangko. Ang kanyang mga bahagi ng katawan ay nanginginig sa paghikbi. Isabel, tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay walang galit, tanging isang malalim na pagod. Napalingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng kilabot. Nang makita ang mga pasa sa aking mukha, agad siyang tumayo. Tila handang tumakbo, ngunit nakita niya ang sulat na hawak ko. Paano? Paano napunta sa'yo yan? Nauutal niyang tanong. Nahulog ni Dario noong sinubukan niya akong saktan kagabi. Sagot ko habang dahan-dahang nauupo sa tabi niya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Isabel. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo pinaniwala si Dario na siya ang ama ni Ariela? Yumuko si Isabel at muling humagulgol. Ang kanyang mga salita ay dahan-dahang lumabas. Bawat isa ay puno ng pait. Hindi ko ginustong lokohin ka, Luri. Hindi ko ginustong sirain ang pamilya mo. Panimula niya. Noong nakilala ko si Dario, desperada ako. Galing ako sa isang abusive na relationship at buntis ako. Si Selma ang nakadiskubre sa akin. Siya ang may plano ng lahat. Napatigil ang tibok ng puso ko. Si Selma? Sabi ni Selma, kailangan ni Dario ng dahilan para kumuha ng pera sa'yo nang hindi ka naghihinala. Alam niyang gustong-gusto ni Dario na magkaroon ng isa pang anak, lalo na ang pangarap niyang magkaroon ng anak na babae. Pinaniwala ni Selma si Dario na sa kanya si Ariela. Ginamit nila ang anak ko bilang gatasan, Luri. Ang lahat ng perang hinihingi ni Dario sa'yo para sa operasyon ng bata. Kalahati noon ay kinukuha ni Selma para sa kanyang mga utang at luho. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong pagkatao. Ang pamilya Magsino ay hindi lang mapanlinlang. Sila ay mga halimaw. Ginamit nila ang isang may sakit na bata na hindi man lang nila kadugo upang pagnakawan ako sa loob ng maraming taon. Pinaniwala ni Selma ang kanyang sariling kapatid sa isang malaking kasinungalingan upang magkaroon siya ng daloy ng pera. Bakit mo ako pinadalhan ng sulat? Tanong ko. Dahil hindi ko na masikmura, Luri. Sagot ni Isabel habang hinahawakan ng aking kamay. Noong nakita kitang nagpadala ng pera ng anonymous para sa gamot ni Ariela, kahit alam mong ako ang kabit ng asawa mo, doon ko na-realize kung gaano kakabuting tao. At noong nalaman ni Selma na balak kong magsabi sa'yo, binantaan niya ako. Sabi niya, papatayin niya ang medical support ni Ariela kapag nagsalita ako. Pero ngayon na nakakulong na siya, wala na akong kinakatakutan. Tumingin ako sa krus sa harap ng chapel. Ang lahat ng galit ko kay Isabel ay tila naglaho. Pareho kaming biktima ng kasakiman ng magkapatid na Magsino. Ginamit niya ang aming pagiging ina upang pag-awayin kami habang sila ay nagpapakasasa sa aming mga luho. Kailangan mong tumestigo, Isabel, sabi ko ng may determinasyon. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Ariela. Kailangang mabulok si Selma sa kulungan at kailangang malaman ni Dario ang lahat ng katotohanan bago siya tuluyang mawala sa buhay namin. Lumabas kami ng chapel at naglakad patungo sa silid ni Ariela. Nakita ko ang bata sa loob ng glass window. Payapa siyang natutulog. Sa kabila ng lahat, hindi ko kayang pagsisihan ang perang naibigay ko para sa kanya. Ang bata ay inosente. Ang bata ay hindi dapat magbayad sa kasalanan ng mga matatanda. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Dario ay naging mainit na usapan. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto ng presinto, isang huling paghaharap ang naganap. Nakatayo ako sa harap ng rehas kung nasaan si Dario. Ang kanyang hitsura ay tiwalag sa realidad.
Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang makita niya ako, lumapit siya sa rehas, pilit na humahawak. "Luri, please! Bawiin mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako. Babayaran kita." Pagmamakaawa niya. "Dario, hindi ako napunta rito para sa pera," sabi ko habang inilalabas ang DNA result na kinuha ni Kian kaninang umaga mula sa ospital. Inabot ko ito sa kanya sa pagitan ng mga rehas. "Gusto ko lang nabasahin mo ito para malaman mo kung gaano ka naging tanga." Binasa ni Dario ang papel. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang mukha mula sa pag-asa patungo sa pagkagulat at huli ay ang isang matinding pait. Ang kanyang mga kamay ay nanginig hanggang sa malaglag ang papel sa maruming sahig ng presinto. "Hindi ko anak si Ariela?" Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Pero si Selma, sabi niya. "Si Selma ang gumamit sa'yo, Dario. Ginamit niya ang pagiging desperado mo at ang pagiging makasarili mo para pagnakawan ako. Pinaniwala ka niya sa isang pamilyang hindi naman sa'yo, habang winawasak mo ang totoong pamilya na mayroon ka." Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Narinig ko ang kanyang pagsigaw, ang kanyang paghagulgol na tumatawag sa aking pangalan. Ngunit hindi na ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa rehas na yon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa aking leeg. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Nandoon si Agnes, nakasandal sa kanyang sasakyan, may dalang 2 tasa ng kape. "Tapos na ba, Luri?" tanong ni Agnes. "Malapit na, Agnes. Isang hakbang na lang," sagot ko habang tinatanggap ang kape. "Ano ang huling hakbang?" Tumingin ako sa langit. Ang magpatawad. Hindi sa kanila, kundi sa sarili ko. Dahil hinayaan ko ang sarili kong maging biktima sa loob ng 7 taon. Ngayon, oras na para mabuhay muli. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, tumunog ang telepono ni Agnes, isang tawag mula sa korte. Ang boses ng reporter sa kabilang linya ay puno ng kaba. "Attorney Sison, si Selma Magsino." Nag-collapse siya sa loob ng holding cell. Pero hindi yun ang balita. Ang medical records niya, may nakitang lason sa system niya. At ang huling taong bumisita sa kanya ay walang iba kundi ang sarili niyang ina, si Mama Corazon. Naramdaman ko ang muling paglamig ng hangin. Ang kasamaan ng pamilyang ito ay tila walang katapusan. Upang protektahan ang kanyang sarili, handa bang pumatay ng sariling anak, si Mama Corazon? Ang huling luha ay pumatak na sa gabing ito at kasabay nito ang pagtatapos ng 7 taon ng aking pagkakabilanggo sa isang buhay na hindi naman tunay. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking silid, pinagmamasdan ang aking sarili. Wala na ang mga pasa sa aking mukha, ngunit ang mga peklat sa aking kaluluwa ay mananatili, hindi bilang tanda ng sakit, kundi bilang patunay ng aking katapangan. Ang balita tungkol kay Mama Corazon ay mabilis na kumalat. Sinubukan niyang lasunin si Selma sa loob ng selda upang hindi ito makapagsalita tungkol sa iba pang bank accounts na itinago nila sa labas ng bansa. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Si Selma ay nailigtas ng mga doktor at sa sobrang takot sa kanyang sariling ina, ibinunyag niya ang lahat ng ebidensya laban kay Mama Corazon. Ang reyna ng pamilya Magsino ay nahaharap ngayon sa kasong attempted murder at plunder. Sa huli, ang kasakiman na binuo niya ang siya ring lumamon sa kanya. "Luri, kailangan mo itong pirmahan," wika ni Attorney Agnes Sison habang inilalapag ang huling set ng mga dokumento sa aking mesa. "Ano ito, Agnes?" tanong ko. "Ito ang pinal na decree ng iyong annulment. Malaya ka na, Luri. At dahil sa testimonya ni Isabel at Selma, ang lahat ng utang na kinuha nila sa pangalan mo ay idineklarang void. Ang bangko ay habol na ngayon sa mga
ari-arian ni Dario at Corazon sa probinsya. Paliwanag ni Agnes ng may matamis na ngiti. Huminga ako ng malalim. Ang bigat na pasan-pasan ko sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng naglaho. Inabot ko ang ballpen at marahang itinuon sa papel. Sa bawat titik ng aking pangalan na isinusulat ko, naramdaman ko ang muling pagkabuo ng aking pagkatao. Hindi na ako si Mrs. Magsino. Ako muli si Lourdes Alzate, isang babaeng malaya. Pagkatapos ng pirmahan, naglakad ako palabas ng aking mansyon. Ang mga bata, sina Jiro at Kale, ay naglalaro sa garden. Ang kanilang mga tawa ay tila musika na nagbibigay ng bagong buhay sa tuyot na paligid. Huminto ako at pinanood sila. Alam kong malayo pa ang lalakbayin namin para tuluyang maghilom ang kanilang mga puso. Pero ang mahalaga ay magkasama kami. "Mommy, look! My butterfly!" Sigaw ni Kale habang itinuturo ang isang makulay na paru-paro na lumilipad patungo sa mga rosas. Ngumiti ako at lumapit sa kanila. Sa pagkakataong ito, wala nang kaba sa aking dibdib. Wala nang takot na baka may dumating na lihim na sisira sa aming araw. Isang huling pagbisita ang ginawa ko bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito. Pinuntahan ko si Isabel sa ospital. Maayos na ang lagay ni Ariela pagkatapos ng operasyon na binayaran ko. Nakita ko si Isabel na nag-eempake na ng kanilang mga gamit. Luri. Bungad niya, ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Niloko kita, pero iniligtas mo ang anak ko. Gawin mo ito para kay Ariela, Isabel, sabi ko habang iniabot ang isang maliit na sobre. Hindi ito galing sa akin bilang asawa ni Dario. Galing ito sa akin bilang isang ina. Gamitin mo ito para makapagsimula kayo sa malayo. Huwag mo nang hayaang gamitin ka ng kahit na sino. Tinanggap ni Isabel ang sobre habang tumutulo ang kanyang mga luha. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap ng dalawang babaeng kapwa na sugatan ng iisang lalaki. Ngunit kapwa nakahanap ng lakas sa isa't isa. Sa huling araw ng buwan, dinalaw ko si Dario sa huling pagkakataon sa presinto bago siya ilipat sa National Penitentiary. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin, payat, madungis, at tila tumanda ng 20 taon. Nang makita niya ako, kinuha niya ang telepono sa gilid. "Luri, salamat sa pagdating," bulong niya. Sabi ni Agnes, "Malaya ka na. Patawarin mo ako. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat." Tinitigan ko siya sa mga mata. Wala na akong naramdamang galit. Wala na ring pait. Tanging isang malalim na kawalan. "Dario, hindi na mahalaga ang paghingi ng tawad," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at matatag. "Pinatatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Huwag mo nang isipin ang mga anak natin. Aalagaan ko sila ng mas mabuti kaysa sa inakala mo. Sa pagkakataong ito, hindi na sila lalaki sa isang bahay na puno ng kasinungalingan." Ibinaba ko ang telepono at tumayo. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Habang naglalakad ako palabas ng presinto, narinig ko ang kanyang mahinang pagtawag sa aking pangalan, ngunit hindi na ako lumingon. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan. Ang hangin sa labas ay masariwa. Pag-uwi ko sa mansyon, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Hindi na ito ang laudali ng pamilya Magsino. Ito ay tahanan na ni Lourdes, Jiro at Kale. Kinuha ko ang susi at dahan-dahang nilak ang pinto mula sa loob. Narinig ko ang tunog ng mekanismo ng kandado. Isang tunog na nagsasabing, "Ligtas na kami." Humarap ako sa malawak na bintana kung saan sumisikat ang araw. Ang liwanag ay unti-unting lumalaganap sa buong sala. Tinataboy ang bawat anino ng nakaraan. Tapos na ang gabi. Tapos na ang bagyo. Sa wakas, dumating na ang umaga na matagal ko nang pinapangarap. At sa bagong simula na ito, ako na ang may hawak ng aking sariling kapalaran. 1 taon ang mabilis na lumipas
mula nang gumuho ang kastilyong gawa sa kasinungalingan ng mga magsino. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming maliit na rest house sa Bacolod, hindi na amoy ng antiseptic ng ospital o amoy ng basang semento ng construction site ang nalalanghap ko. Sa halip, ang hangin ay puno ng bango ng bagong luto na tinapay at ang alat ng dagat na humahalik sa pampang. Dito ko itinayo ang aking maliit na bakery, ang Luris Healing Sweets. Dati, nagluluto ako para makuha ang pag-ibig ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngayon, nagluluto ako dahil ito ang nagbibigay sa akin ng ligaya. Bawat masa ng harina ay tila pagpapakalma sa aking mga alaala at bawat tamis ng asukal ay paalala na ang buhay, sa kabila ng pait, ay may inilalaan pa ring ligaya. Mami, tikman mo po itong gawa namin ni Jiro. Sigaw ni Kil habang tumatakbo patungo sa akin. May hawak na maliit na cupcake na puno ng makulay na sprinkles. Ngumiti ako at kinuha ang cupcake. Masaya silang dalawa. Ang kanilang mga mata ay wala na ang takot at kalituhan na nakita ko noong gabing iyon sa ilalim ng chandelier. Sila ay malaya na ring lumaki sa isang mundong payapa. Sa gitna ng aming tawanan, dumating ang isang sulat mula sa Maynila. Galing ito kay Attorney Agnes Sison. Binasa ko ito habang ang mga bata ay abala sa paglalaro sa buhanginan. Luri, nais ko lang ibalita na pinalna ang hatol ng korte. Si Corazon ay mananatili sa loob ng 3 taon dahil sa kanyang mga kaso at si Selma ay nahaharap sa mas mahabang sentensya. Si Dario, balita ko ay nasa probinsya na nila, namumuhay ng mag-isa at hirap humanap ng trabaho. Ang lahat ng ari-arian na nakuha mo ay opisyal na ring nailipat sa tiwala ng mga bata. Itinabi ko ang sulat. Wala akong naramdamang kagalakan sa kanilang pagdurusa, ngunit naramdaman ko ang katarungan. Ang bawat isa ay umani ng kung ano ang kanilang itinanim.